lang eh. At meron ding gutom, kakakain lang. Hindi po ba? So yan mga yan, mga kapatid. Kaya because you think it doesn't mean, make it true. Minsan kasi, naisip ko kasi, kaya yan ang tama. Doon po tayo minsan nagkakagulo-gulo, di ba? Na para bagang yung iyong isipan, yun na kaagad ang itinakda ng tadhana. At wala na pong mababago dyan, yun na ang katotohanan. Hindi po. Na because, hindi rin po yun dahil naramdaman mo na yung ang tama, tama na nga yan. Hindi po mga kapatid. So, hindi po basta inisip natin, hindi po basta, ito po ay ating naramdaman, tama na po yan. Kasi pag ganun po ang magiging basihan natin sa buhay, ang mangyayari po ay talaga pong disaster ang mga consequences na iyo pong mararanasan. Amen? Tulad nun, meron ako nakausap, sumugod po. At sinabi gano'n, yun daw kasi ang sinabi sa kanya ng Diyos. Ayun, hindi naman po. Noon ang pagkasugod, dahil sa daw sabi sa kanya ng Diyos, hindi po naayos, lalong gumulo eh. Bakit? Yun ang kanyang naisip, yun ang kanyang naramdaman. Nakuha niyo pa? Tayo pong lahat ay tumayo. Proverbs 16:25. Proverbs 16:25. Nahayaan natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, na magsalita po sa atin ngayon. Na ang sabi niyan, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. But the end thereof are the ways of death. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Dalangin po namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu mo po sa aming pagkalagitnaan ngayon. Tulungan mo po kami na mapag-aralan at maunawaan ang inyo pong salita. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyo pong lingkod ngayon na siyang maghahatid ng mensahe mo po. Ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas. Kung meron po sa aming kalagitnaan, wala pa pong katiyakan ng langit, Panginoon, dalangin po namin. Kausapin mo po siya at ang kanya pong sarili ay kanya pong isuko sa inyo po. Ngayon po, pagsisiyan ng kanyang mga kasalanan, tanggapin kayo na bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Pinupuri ka po namin, Panginoon, ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Natignan niyo po, mga kapatid, ito po, sinasabi na merong mga tao, they think they are doing right, pero ang sabi pala diyan, katapos-tapusan, ay ito pala yung daan na ng kamatayan. Di ba? Sa madalit sabi, ito po yung sinasabi ko po sa inyo ngayon, na meron tayo minsan naiisip, meron tayo nararamdaman, na akala natin tama, tinuloy pa rin natin ang paggawa niyan dahil inakala natin at inisip natin ng tama, pero ang huli-hulihan po yan, ito pala ay ways of death. Actually po, tignan nyo, we don't intentionally do the wrong thing. Tama po ba? We don't intentionally do the wrong thing. Pero people always think that they are doing the right thing, but the end, it lead us to their death. Diba? Katulad yung may nararamdaman ka, nananampalataya ako sa Panginoon. The right thing, diba? Nananampalataya. Pero yun po, sabi niya, mananampalataya. Yung pala kailangan na talaga ng attention medical. Ayun, dead ball. Amen? Naalala niyo si Ronald Remy nung araw? Nagkasakit, mga kapatid. Artista po ito. Sabi nga by faith. Ayun. Nakita niya na po kaagad yung talagang kanyang pinanampalatayanan. Hindi po ba? So yung mga ganun po, mga kapatid, Kaya, merong mga bagay-bagay na tayo po, it feels na parang ito ang tama. Pero, hindi po mga kapatid, garantiya na naramdaman mong tama na nga. Hindi po yun eh. Kaya nga naglagay ang Panginoon ng talata dito sa Bible na there is a way that seemeth right unto a man. Seemeth, tignan niyo po, inakala na tama, pero ang kahuli-hulihan pala niya, ways of death. So mag-iingat po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, alam niyo ba na maraming taong nadadaya? Amen? Punta ka sa, yung Lazada, nakalagay, buy one, take one.
Ganun. Sabi ko, okay yung advertisement nito. Nabibili ka ngayon. Na si Brother Aris, magkano yung Brother Aris, yung iyong lazy boy? Na parang sabi mo yata, 150 lang, in-order mo. Di rin dumating eh. Bakit po, mga kapatid, tingnan niyo po, no? Paano, sino po magbebenta 150 pesos na ang halaga niya ay tila higit 50,000? Di ba? Sa marami pong mga mandaraya. At minsan, mga kapatid, tayo po, meron din tayo niloloko. Di ba, amen? Okay. Kaya sa Bible po, dito po, lalo na po dito, dahil sa book ni James pa rin po tayo, no? 3 times po, sa book ni James, sa aklat ni James, sinasabi niya, no, don't deceive yourself. Di ba? Sabi niya sa John 1:8, tignan niyo po, tignan niyo ha. John 1:8 muna, ito po yung mga ilang talata lamang nagsasabi sa Bible. Na, 1 John 1:8. 1 John 1:8, sabi diyan, okay. 1 John 1:8. Ayaw lumipat. Ayan. If we say that we have no sin, ano sabi diyan? We deceive ourselves. And the truth is not in us. Sa madalit sabi, mga kapatid, pwede po natin lukuhin ang ating sarili. Hindi ba pag ikaw'y nanloloko, you are not telling the truth? Tama po? Now, here you are, ang ginagawa mo po, hindi lang yung panloloko sa kapwa mo, yung sarili mo na mismo ang iyong niloloko. Actually po, yung self-deception is a major theme ng book nitong si James. Yung self-deception po, mga kapatid. Now, tignan pa rin natin dito sa Jeremiah chapter 17, verse 9. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kaya yung human mind, yun po rin yung sa heart, is the most deceitful of all things. Nakanya po? Sa ibig sabihin, meron migsang, sabi nga, yan ang tibok ng aking puso. Sinunod mo ang tibok ng puso mo, mali. Kasi the heart is deceitful eh. Amen? Lalaki ka, tumibok ang puso mo sa kapwa lalaki. Tama ba yun? Mali. Dinadaya ka ngayon ng iyong sarili. Tama po ba? Amen? Babae ka, tumibok naman ang iyong puso sa kapwa mo babae. Lalaki ka, akala mo ikaw ay babae. Di ba? Amen? Yung mga ganun po. Kaya sabi nito, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. So ano ang ginagawa mo, mga kapatid? Iyong niloloko ang iyong sarili. You are not telling the truth sa iyong sarili po. Kaya kailangan matutunan po natin ang klase ng pananampalataya na magsasabi po sa atin ng katotohanan. Ang tanong nga, bakit tayo umahantong na yung tayo po mga kapatid ay ating pong dinadaya ang ating sarili? May mga kadahilanan po yan. Ano po? Kaya, nung sinabi po dito ni Jeremiah 17, verse number 9, ito po ay shocking statement talaga pero dito makita po natin, it is, we can prove it na ito ay true o totoo, literally every day. Dinadaya tayo ng puso natin every day. Ano yan? Linggo ngayon, okay naman siguro, hindi ako magsimba. Amen? Amen? Bakit pag oras ng schedule ng grocery, walang pagtatalo sa isipan? Nandun ka sa SM. Amen? Amen? So, dadadayain po tayo Desperately wicked nga Mga kapatid Alam niyo po ba, ewan ko kung hindi po nabasa, 29 days na po tayo and 1 year na nagbabasa po ng ating Bible. 1 chapter. Or 1 chapter, nung nag-psalm po tayo, 2 chapters every day,
Ibig po sabihin, no? Higit 1 taon na tayo at 29 days. Kahapon kasi 28 eh. Hindi man lang kayong ngumiti. Parang wala lang. Dinaya na naman tayo ng ating sarili niyan. Di ba? Dapat ma-excite tayo eh. Yung magbe-birthday ka lang, tuwan-tuwa ka pa birthday ko na naman, purihin ang Panginoon, naka-1 taon. Ito po, 29 days and 1 year na nagbasa ka ng Bible. Dapat po, nagbubunyi ka rin, masaya ka rin eh. Amen? Baka ako lang yata nakaalala na 1 year na tayo. Bagay, okay lang din, pinaalala lang sa akin ng Facebook. Nung nabasa ko, Proverbs 28, August 28. Kasi yung Proverbs po natin, nag-umpisa tayo ng August 1, eksakto po yun, yung chapter nun sa isang buwan. Kaya hindi po maaaring makalimutan eh. But anyway, dito po, makita po natin yan. The very fact is what you tell yourself is not always the truth. Ayan po. And what you feel is not always true. Ayan po. Ibig sabihin, ang damdamin po, sinungaling. Amen? Kaya your thoughts, your feelings can be created by a whole lot of yung mga hindi pwedeng pagkatiwalaan na mga bagay-bagay. Kaya ayan po, ang sinasabi po sa atin, itong 2 verse po na ito, there is a way that seemeth right unto a man, pero yung end pala nito ay ways of death. At sinabi naman ngayon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya dito po, palagian po, pinopoint out ito sa atin po, na we lie to ourselves far more than we lie to anybody else. Alam niyo po ba, pag ikay nagsinungaling sa iba, mas maraming beses kang nagsisinungaling sa iyong sarili kesa sa iba. Amen? Mag-isip po kayo, isipin nyo, ano ba yung kasinungalingan sinasabi ko sa aking sarili ngayon? Mas marami yan kesa yung kasinungalingan na sinasabi mo sa kapwa-tao mo. Bible po kasi yan eh. Kaya yan po ang pinapakita sa. Sometimes we tell ourselves yung mga worst things, na kung ano talaga tayo. Pero merong mga bagay-bagay na ito naman yung maganda para sa akin. Yung magandang nagagawa ko. Pero tignan mo, alin ba talaga yung maganda at yung hindi maganda na nagagawa mo? Amen? Amen? Buti na lang, hindi ako nag-church. Bakit? Umulan na malakas eh. Umulan na malakas eh. Buti lang, hindi ako nakapag-church. Mali, di ba? Amen? Kaya, dito po, ang tanong, if we lie to ourselves, ginajudge ba natin yung ating sarili? Hindi po eh. Pero pag ibang tao ang nagsinungaling sa atin, ginajudge natin sila. Tama? Inuusig natin yung mga taong nagsisinungaling sa atin. Pero ang tanong, mga kapatid, inuusig ba natin ang ating sarili pag tayo ay nagsisinungaling sa ating pong sarili? Wala. Wala, mga kapatid. Hinahayaan lang natin. Na para bang sinasabi, hindi, makakalusot din naman ako dito eh. Kaya tignan nyo po, hayaan mo na yan. Yan ang advice ng sanlibutan ngayon eh. Okay lang yan. Ikaw lang naman nakakaalam yan eh. Mga kapatid, hindi pa rin yan ang dapat. Kaya ang problema po sa mundo, pag ang mundo po ang nag-advise sa iyo, mga kapatid, unang-una, hindi po galing sa Diyos dahil worldly nga. Pangalawa, anuman ang advices, mga kapatid, ng sanlibutan ito na hindi nababase sa salita ng Diyos, hindi rin po ito gagana. It will not work. Amen? It will not work, mga kapatid. Kaya sinasabi po rito ni James sa atin, alam niyo po ba, pag ikaw ay nangatuwiran, you are deceiving yourself. Self-deception pa rin. Ay, nangangatuwiran lang naman eh. Actually po, pag ikay nangatuwiran, ang nangyayari po sa iyo, nagsasabi ka na ng kasinungalingan. Tignan niyo po, bakit ka na late? Kasi, di ba? Kasi, magdadahilan ka kung bakit ka na late eh.
Ang tanong, yun ba talaga ang dahilan? Amen? Amen? Oh. Dapat, ang tanong mga kapatid, bakit ka na late? Sorry po, late ako. Period. Hindi yan, na-late ako kasi mga bata ang gugulo eh. Kasi walang masakyan eh. Kasi ganyan. Kasi gano'n, maladya ba kami? Ang dami wala na. Amen? Hindi naman talaga yun ang dahilan eh. Kasi kung ayaw mo pong malate, mga kapatid, na hindi ka malilate. Dahil ayaw mo eh. Marami kami sa bahay. Di isipin mo kung ano ang gagawin mo para hindi ka malate dahil marami kayo sa bahay. Nagawa niyo po? Kaya minsan mga kapatid, akala natin, pag tayo ay nangatuwiran, lusot na tayo. Hindi po mga kapatid. Lagi niyo ang alalahanin na marami sa atin dati, ewan ko lang ngayon, kung kayo po ay work from home lahat, pumapasok kayo face to face. Pero nung wala pa po yan, marami sa atin ang ayaw malate sa ating mga trabaho. Pero pag church, okay lang. Daw po. Parang ang nangyayari po, pag ikaw ay nangatuwiran, you are actually po trying to convince yourself, nasa iyong isipan, that something na ginagawa natin is okay, that I know my heart, pero po, sa katunayan talaga, pag sinasabi mo okay, pero nakikita mo, sinasabi lang naman ng puso mo, hindi rin niya okay. Kaya yan po, mga kapatid, ang dapat nating makita. Now, ang tanong ay ito, bakit ba kailangan natin magsabi ng katotohanan sa ating sarili mismo? Yan po, why it is important that we tell ourselves the truth. It is the truth actually po solves our problem. Kaya nga sabi ng Bible, the truth shall set you free. Amen? Amen? Kaya habang tayo po nagkakaroon ng deception, self-deception, wala eh. Problema lagi po yan, mga kapatid. Hanggat sinasabi mo o pinagtatakpan mo ang iyong sarili, problema po yan ang idudulot sa atin. Kaya ngayon, ano ba ang kahalagahan? Ito po, meron po tayo mga ilang punto. Number 1, ito na po. First, when I think I earn and deserve all I have. Kapag sa tingin ko, ang lahat ng aking nakuha o karapat-dapat ay kung ano-ano na meron ako. Madalit sabi, tignan niyo po pag ganito po ang sinasabi mo sa iyong sarili, dinadaya mo ang iyong sarili. Para sinasabi mo, lahat ng nasa akin ngayon, lahat ng aking tinatangkilik, lahat ng aking nasa akin ngayon, ito talaga ay karapat-dapat sa akin. I deserve it. Pag ganyan mga kapatid, ang tingin mo sa iyong sarili, dinadaya mo na sarili mo. Amen? In other words, when I think I earn and I deserve all I have, ang nangyayari, maaari sabihin mo, Pastor, ito naman talaga, ito po ang kultura ngayon. Kaya ako ngayon ay magaling, ako ay self-made person. Kung hindi dahil daw sa aking talino, kung hindi dahil sa galing ko sa diskarte, kung hindi dahil sa mga talento ko, hindi ko naman maral, kaya I deserve it. Asan ang Diyos doon? Isama mo naman ang Diyos. Amen? Kaya noong araw, meron ako nakausap. Ginagamit siya ng Panginoon sa isang church na ang kanya naging ministry diyan ay yung financial. Ibig sabihin, na maganda yung kanyang offering. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, salamat, ginagamit ka ng Panginoon. Alam mo ba, inihanda ka ng Panginoon para diyan? Alam niya, sagot sa akin, hindi naman po, Pastor Kahit nung wala pa po ako sa church na ito, maayos naman ang aming financial Amen? Amen? So, bagamat, oo, ginagamit siya, pero, mga kapatid, iba yung pananaw niya.
Ibig sabihin, hindi dahil sa Panginoon yan, kung hindi bago pa lamang siya masave, talaga pong maayos na yung kanilang mga kalagayang pinansyal. At nataon na lang na-save siya, tapos, na parang sinasabi niya, well, alam niyo, Pastor, bago naman yan, talaga maayos na kami, maganda yung aming negosyo, naka-timing kami, naka-ganon kami, lahat po para sa kanila. Hindi po ganon, mga kapatid. Na? Pagpurihan natin ang Panginoon, pag ganon ang naging kalagayan mo sa buhay. Pero wag mo naman pepuwera ang Panginoon. Ibig sabihin, kung wala ang Panginoon, wala ka rin naman na ganon eh. Sino ba nagbigay ng talino? Sino ba nagbigay ng lakas? Amen? Katulad itong mga gala na matatanda na ito. Hindi ka ba't kayo gumala? Sabi nila, ang dahilan nila, pare-pareho eh. Lumanghap lang po kami ng sariwang hangin. Magaganda, di ba? Amen? Sabi ko, sige, hintayin nyo. Kapag yung sariwang hangin nanggagaling na sa tangke na hinihingahan nyo. Sabi, mga kapatid, tignan nyo ha. Hindi po yung tayo. Yaan po ay ipinagkaloob lamang ng Panginoon sa atin. Now, tignan natin yung sinabi ni James, chapter 1, verse 16, 17. And do not err, my beloved brethren. Now, 17. Every good gift and every perfect gift is from, saan daw? Above. And cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Sa madalit sabi, mga kapatid, wala pong tao na siya ay magaling, sapagkat lahat ng ating galing ay galing lahat sa Panginoon. Kaya pag iniisip mo sa'yo lahat yan, ikaw ang magaling, abay, tinamaan ka lang magaling. Amen? Kaya sinasabi dito, every good gift, every perfect gift, kanino na galing? Sa Panginoon. Kaya kung anuman, mga kapatid, ang iyong status ngayon, huwag kang padadaya sa iyong sarili na sinasabi na yung sarili, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan. Hindi. Dapat po, ang counter po natin yan, Diyos yan, Diyos yan, Diyos yan. Kaya there is no such thing as a self-man-made, mga kapatid. You make the most of what God gave you. Yun po ang katotohanan. And it all come from God. Hindi ka magaling. Yung galing mo, binigay lamang ng Panginoon. Nagamit mo lang na yung galing na yan ayon sa kagustuhan ng Panginoon at masasabi mo, lahat galing yan sa Diyos. Amen? Alam niyo po, yun ang pasasalamat ko sa Panginoon. Actually po, kinuha ko ng di ba, yung bagong bayanihan. Pinagturo ako sa munisipyo. Tapos may mga lessons sila diyan. Tapos nakasama ko pa si Terneria, pinapunta kami para isang seminar ng, instructor. Actually, lahat ng mga pinag-aaralan to hindi ko alam eh. Sabi ko, Lord, hindi ko naman itong alam ko kung paano mo lang ibibigay sa akin yung knowledge. Ginawa pa ako na isa sa mga counselor nung kanilang youth, National Youth Council. So, ang dami. Kakapa-kapa ako. Pero alam niyo po, pag sinabi na gawin ko ito, nagagawa ko sa kaninong tulong? Sa Panginoon. Amen? Kaya huwag niyo po akong pagawain ng essay. Hindi ko kaya yon. Araw, meron tayong mga souvenir program. Sabihin sa akin ng mga Pastor, gawa ka ng message. Message na. Usually, sabi ko, gawaan nyo na lang ako. Pipirmahan ko na lang. Basta ito ang gusto kong mailagay nyo. Pero para i-compose po yun, wala po. Kaya hindi nyo po ako maaasahan sa composition. Di ba dati, meron tayong composition na subject? Bakit po, mga kapatid? Kasi, pag kaya ko lahat na gawin yun, baka iba dating ko sa inyo ngayon. Pogi pa naman.
Kunyari lang yan. Di ba? Yun, deception din yun eh. Sabi mo na, gwapo ka, maganda ka. Deception din yan. Self-deception din po yan. Pero ganun pa man, mga kapatid, tignan niyo po, no? Atin lang po, ang katotohanan yan, ano? Atin lamang na manage, no? Na gamit ng maayos yung mga good gifts na yan, kaya ito po, naging maayos ang iyong buhay. Pero hindi pa rin ikaw yaan. Yaan ay Diyos pa rin. To God be the glory pa rin. Na? Pag may pinupost si Bea, sabi gano'n, ganyan, sabi ko, galing naman ni Bea. Nasasagot niya, sasabihin, ang galing po ng Panginoon. Ayun ang dapat. Amen? Hindi pag sabi, ang galing mo, ako pa. Ganyan sagot mo, ako pa. Di ba? Yabang na po yun. Pandaraya at pagliling lang na po sa sarili yun. Na? Yan po, kaya all those things came from God. Lagi niyo pong alalahanin po yan. God wants you to succeed in life, but He just wants you to recognize that it is all a gift from Him and be grateful for it. Na? Kaya yan po mga kapatid ang dapat nating gawin. Ano? Kaya when we think that we have done it all, no, your own, no, on your own mga kapatid, without God's help, you are deceiving yourself in a very, very biggest way of your life. Dinadaya mo yan. Kaya allow God. You know, God allows one time. Alam niyo, tingnan niyo, hindi ba nasa Isaiah tayo ngayon? Ewan ko, yung parte po, nung Isaiah chapter 10. Natapos na natin, dahil nasa chapter 13 na tayo eh. Na, balikan po natin yung chapter 10. Verse number 12. Ito po ang nangyari po dyan eh. Na ito pong, ang Panginoon, pinayagan yung Assyria. Na parang parusahan itong mga Israelitas. Sabihin na, God allow the Assyria na makaptive nila ang mga Israelites. Na yung mga Jew. Ito pa ang nangyari. Sa verse number 12, wherefore it shall come to pass that when the Lord had performed His whole work upon Mount Zion and Jerusalem, I will punish, sabi yan, the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. Kasi mga kapatid, nung nakaptive na Assyrian, yung mga Jew, ang yabang na Assyrian. Mayabang. Pero actually, na ang Israel, nung panahon na neto, sila po ay nasa kalagayan na sila ay pinapalo ng Diyos. Sa pinayagan ng Panginoon, ang Assyria, na sa kanyang pamamalo, na maging instrumento. Tapos sa verse number 13, ito pa nangyari. Sabi yan, but he saith, sabi ni Assyrian, by the strength of my hand, I have done it. And by wisdom, my wisdom, for I am prudent, I have removed the bonds of the people and have robbed their treasures. And I have put down the inheritance like a valiant man. Inako lahat ng Assyria. Sabi ng Assyria, magaling ako, may talino ako. Pero actually po, kaya po nangyari yon. God allowed the Assyrian na paluin ang mga Israel at sila ang gamitin. Pero itong mga ito, ang sabing gano'n, kami ang magaling. Then later on, ano ang ginawa ng Panginoon? Nawala po lahat ang mga Assyria. Amen? Amen? Nawala lahat sila. Kaya dito po, pinapakita po sa atin, not because nag-succeed po tayo sa ating buhay, ibubulungan ka ng sarili mo. Ikaw yun. Magaling ka kasi. Makikinig naman tayo. Amen? Amen? Kaya yung ito po, yung first and most common self-deception. Yan po. Thinking that everything I have, I learn it and I deserve it because it was all done by my effort. Amen? Amen? Kaya, balik tayo doon sa sinabi ni James, sabi niya, lahat daw ay galing sa ating Panginoon. Diba? Doon sa James 1:16, 17,
na nabasa natin. Ngayon, yung verse number 18. Ano po ang sabi diyan? Sa verse 18. Karugtong po yan. Okay. Or his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creature. Kaya dito mga kapatid, when I think that my success is caused by me, then self-deception po yan. Amen? Tao po. Ha? Magaling ka ba? Hindi. Ang Diyos po ang magaling. Di ba? Amen? Successful ka ba? Salamat sa Panginoon. Pero Diyos pa rin po yun. Huwag yun tayo. Huwag nating agawin, mga kapatid, yung glory para sa ating Panginoon. Amen? Oh. Kaya yan po. Now, pangalawa. Na self-deception, ha? When I think hearing God's word means I obey it. Ito maganda eh. Ito ang maganda, mga kapatid. Paano siya naging maganda? Ito po ay very common sa atin eh. When I think just hearing the word of God, like you are listening, ngayon po, nakikinig kayo sa akin, para bagang, sinasabi mo, sinunod ko na ito. Alam niyo po ba, mga kapatid, no ako po ay hindi pa saved, aaten ako ng church, misa. Nandoon po ako. Uupo ako. Pag sinabing tayo, tayo ako. Pag sinabing luhod, luhod ako. Pag sinabing tayo, tayo na naman ako. Uumpisahan ko po yan hanggang matapos. Pag sinabing peace be with you, nakikipis be with you din ako. Amen? Paglabas ko po, pagkatapos niyan, ang gaang-gaang na ng aking damdamin. Naranasan niyo ba yan? Amen? Pero ni isa, doon sa sermon, wala akong natatandaan. Tama? Alam niyo po ba, sa Baptist ganun din? Aaten ng church, makikinig, minsan amen pa yun ng amen. Tapos maiihi, pupunta sa CR. Babalik na naman, amen na amen. Paglabas niyan, ang gaang-gaang ng kalooban. Di mo ba? Amen? Ganun din eh. Pero ang tanong, ano natutunan mo? Ang point dito, sabi diyan, yung deception dito, basta okay lang mag-attend ako ng church. Para bagang, dumarating ka sa punto. Ito po, ang pandaraya, nasasabihin ng Diyos ng sarili natin, sa ating sarili. Okay na yon, napakinggan mo naman yung sermon eh. Pero ang tanong, yung sermon ba sinunod mo? Ni sinabi ng sermon, huwag kang malate. Nung kina Sunday yan ba, hindi ka na late? Amen? Amen? Narinig mo sa sermon, yung mga bisyo, dapat sinuko mo na. Sinuko mo nga. Ang tanong, pagbalik mo ba, kina Sunday yan uli, wala na yung mga bisyo? Wala po. Dinadaya tayo na ating sarili. Total, napakinggan mo naman yung mga verses. Talaga naman, nakisabay ka pa doon sa Bible reading. Amen. Hindi porke, mga kapatid, narinig mo ang salita ng Diyos, nagawa mo na yan. Hindi po, mga kapatid. Kaya sabi ni James dito, sa 1:22, ito po maliwanag, mga kapatid, but be ye doers of the word, not hearers only. Ito po, deceiving your own selves. Amen? Mga kapatid, hindi po pinag-uusapan dito ang damdamin. Hindi yung lalabas ka, hay, nako, gumaang ang dibdib ko. Mas gagaang ang dibdib mo kung ginagawa mo yung iyong naririnig. Ako po. Amen? Wala. Para kang pareho, para kang inchik. Alam niyo inchik? Ang tawag sa tulay, blades. Ang tawag sa
Sa tinapay, bleed. Ang tawag daw sa dumugo, bleed. Ang tawag sa pera, bleed. Puro bleed eh. Ganyan lang yung check eh. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, na lumabas ka na pumasok ka may kasalanan, no? Lumabas ka na mag-aangang kalooban, pero mga kapatid, napakinggan mo lang. At nung napakinggan mo, akala mo, tinupad mo na, o sinunod mo na, o ginawa mo na ang salita ng Diyos sa iyong napakinggan. Hindi po. Ang sabi ni James, be ye doers. Doers of the word. Kaya pag meron ka isinuko, dito sa altar na ito, wala na dapat yan eh. Amen? Oh. Kaya hindi ayos, mga kapatid. Ganyan po ang klase ng pandaraya. Kaya sabi nga, deceiving your own selves. Alam niyo po ba, pagyaan, na nakapakinig kayo ng sermon na akin pong inihatid sa inyo. Napakinggan nyo yan. Tapos, hindi nyo naman sinunod. Sino niloloko nyo? Hindi naman ako eh. Niloloko nyo, ayon dyan, sarili nyo. Di ba, amen? Oh. Parang yung waiter, di ba? Naalala niyo yung kwento ko sa inyo, waiter? Na, may customer pumasok. Sabing ganon. Teka muna, baka may ma-offend. Waiter, yung customer. Tingnan mo kami ng mandate. Sabi ng waiter, ilan po? Hoy, ngungu ka rin? Sabi, oo, opo. Di maya-maya, umalis na yung waiter. May umupo uli na customer. Waiter, halika nga rito. Lapit yung waiter. Ano po order nyo? Sabi ng mga, yung ngungu ba? Pero, kanina, ngungu siya dito. Maglipat siya doon, hindi na siya ngungu. Kaya, waiter, halika. Hindi bang ngungu ka? Opo. Ba't ang usap mo sila, hindi sila ngungu? Sabi, niloloko mo yata kami. Hindi po. Sabi niya, sila po yung niloloko ko. Sabi niya, you are deceiving your own self. Kaya mga kapatid, na kahit ilang beses ka pa magpabalik-balik sa church, umaga, hapon, Zoom, no, mga special services, na wag mong akalain porke narinig mo, sinunod mo na. Sabi dito, hindi tayo hearers only, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Kaya we attend yung worship service natin, or watch online, mga kapatid, like we are doing right now. Pero now we even take notes. Sulat pa tayo ng sulat eh. Na, yung bawat ating naririnig. But that doesn't mean we are actually po applying yung ating pong mga narinig sa ating mga buhay. Kaya pag ganon, dinadaya lang natin ang ating pong sarili. Dapat po, na we must do what God says to us. Para hindi po natin dinadaya ang ating sarili. Amen? Amen? Oh. Ano ang natandaan niyo po sa message ni Pastor De Vega na nakaraan? Yung kanyang pagrarap. Sabi ko nga, Pastor, ba't hindi mo kinuwento sa amin si Pakundo? Alam niyo si Pakundo? Imbitahan uli natin, sabihin natin si Pakundo. Ano ba mga natatandaan natin? Minsan po, mas natatandaan nyo yung patawa kaysa doon sa mensahe. Oo po. Na meron po ako nakausap, sabi, Pastor Bot, pambira, buti na nagkita tayo. No, kasi 10 years po ang nakalipas, nag-preach po kayo doon sa amin. Ay, ganun ba? Salamat naman naalala mo ko. Upo, hindi ko makalimutan yung kwento yung patawa eh. Meron ba 13 years ang naalala yung patawa, hindi mensahe? Na? Kaya yan po ang sinasabi dito. Tingnan nyo ha. Merong research na 90 to 95% na ating naririnig. In 72 hours, nakakalimutan natin lahat yan. Alam nyo po ba yan? Ha? Point number 1 ni Pastor De Vega. Bukasan ng note. Yung point number 1 ko. Ano ngayon?
Bukasan pa rin ang note. Ngayon pa lang yan, ha? 72 hours, nakakalimutan na po natin. Kaya nga, mga kapatid, mas mainam din na nagtitake notes ka kahit papano na babalik-balikan mo eh. Na? Ganun po. Now, tingnan niyo po rito, ha? Sa John 13:17. John 13:17. If you know these things, ano po yan? Yung mga words, yung mga sermon, yung mga verses, na yung napakinggan, na, nung ikaw ay nag-worship sa Panginoon, if you know these things, sabi diyan, happy are ye, masaya ka na, dahil nakapakinig ka, pero if you do them. Amen? If you do them. Kaya merong mga mananampalataya, laging malungkot. Bakit ka malungkot? Kasi nakapakinig ka lang eh. Sino yung mga masasaya na mananampalataya? Yung kanilang napakinggan, ginawa nila. Amen? Sabi manampalataya ka, ay ba't ka lulungkot na nampalataya ka sa Panginoon? Na you will provide all your needs. O di masaya ka na. Di ba ba? Kaya tingnan, notice the blessing, no? The blessing from the Bible does not come from knowing the Bible. Hindi po yan eh. Na the blessing from the Bible comes from doing what the Bible says. Yan ang tunay na blessing. Amen? Amen? Kaya yung self-deception po natin, hindi po yung ating inisip, mga kapatid. Na hindi po yung sabi, nakarinig ako ng mga ganitong salita. Hindi po. Baliwala lahat yung napakinggan mo. Kung hindi mo rin lang gagawin. Tao po. Number 3. When I think I am mature, but don't control my mouth. Mature na Kristiyano ka? Eh bakit yung iyong bunganga, ay, bibig pala, wala pa rin preno? Amen? Amen? Nakukontrol mo na ba yung mga salita na dapat mong gamitin? Nakukontrol mo na ba, mga kapatid, na parang ikaw, para kang, yung pinatubo kung sumabog. Para kang bulkan, pag sumabog, talagang sabog-sabog eh. Di ba? Tingnan po natin dito, sinabi po ni James chapter 1 verse 26. Tingnan niyo po, if any man among you seemeth to be religious. Religyoso ka ba? Kung ikaw religyoso, ikaw ang tinutukoy niyan. If any man among you seem to be religious, and bridled not his tongue. Di ba na nakaraan, the whole chapter 3, puro tongue ang pinag-usapan natin. But deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Kahit ipakalandakan mo po, mga kapatid, na ikaw ay member ng Bible Baptist Church ng Marilao, kung hindi mo naman kayang kontrolin ang iyong bibig, baliwala ang iyong simbahan. Amen? Sabi mo, hindi, kasi ito ko damdamin ko. Again, self-deception na naman. Dinadaya ka na naman ng iyong sarili, mga kapatid. At yung ating sarili, hindi po nagsasabi sa atin ng katotohanan. Kaya nangyayari po, yung ating pong dila nito, my tongue is giving away my true level of spirituality. Hindi ko naman sinasabi, huwag ka lang magalit. Pwede kang magalit, mga kapatid, kung saan nagagalit ang Panginoon. Pero yung galit, dahil ikaw ay high blood, o dahil ikaw hindi mo kagad makontrol yung iyong bibig, ayaw ng Panginoon yan. Hindi, nagulat lang naman ako. Ibig ba sabi, pag nagulat ka, pwede ka lang magmura? Opo. Hindi, kwentong ano lang naman to, kwentong anuhan lang. Hindi po, mga kapatid. Kaya kung sinasabi natin, mature na tayo na mananampalataya, dapat po kontrolado na ang ating dila.
Kaya nga sabi ng iba, yung dila daw, mahirap yang pigilin eh. Kaya ikinulong na sa ating mga ngipin na ivory, nilagyan pa ng labi eh. Dalawa ang kulungan eh. Sabi, pagpasensyahan nyo na ako, pastor, kung magsalita. Bakit? Bungi na po ako eh. Kaya isang kulungan na lang, kaya nakakatakas agad eh. Pero may dahilan pa rin. May dahilan pa rin. Amen? Na? Kaya, pag gusto mo magdahilan talaga, pero sabi nga yan, deceiving your own selves, no? So, I can deceive myself by thinking that I did all yung mga success sa buhay. God didn't have anything to do with it. Yung hindi po ito gift of God, gano'n ha? Na I can deceive myself when I think I am mature, pero yung aking bibig, na yung aking dila ay hindi ko naman kayang makontrol. Immature ka pa rin. Kahit gano'n ka nang katagal sa Baptist Church. Number 4. When I assume my viewpoint is what God thinks. Hindi po, matagal na Kristiyano na ako. Kaya kung ano yung aking pananaw, alam ko yun ang pananaw ng Diyos. Di ba? Yung mga ganun eh. Na para bagang mga kapatid, perfecto ka na. Na parang ka na, ikaw na yung appointed son of God. Parang ganun na ang dating mo eh. Na para bagang mga kapatid, na hindi ka mamamatay kung hindi ko papayagan na mamatay ka. Parang ganun. Kaya sabi po rito ni Job, tingnan niyo po, sinabi ni Job diyan sa 11:4. For thou hast said, my doctrine is pure, and I am clean in thine eyes. Naalala niyo po kung paano po yung salitan na sagutan nila Job diyan. Kasi sinasabi ng mga kaibigan ni Job, kaya ka naman nagkapigsa na dahil ikaw ay hindi matapat sa Diyos. Na dahil ikaw ay mali ang paniniwala mo. Kaya sumagot si Job, sabi ang gano'n, for thou hast said, my doctrine is pure, and I am clean in thine eyes. Ano ang punto mo rito, mga kapatid? Ang point dito, pag sinasabi na natin o ina-assume po natin na kung ano po yung ating pananaw, yun na rin ang pananaw ng Diyos. Hindi po. Parang walang pinagkaiba yan na pag tinatanong ka, bakit mo ginawa yun? Pinag-pray ko naman ito eh. Hindi porke pinag-pray mo, yun na rin ang gusto ng Diyos. Tao po. Ganyan, kadalasan mga kapatid, hindi pinag-pray ko naman ito eh, pinag-pray ko. Ang tanong ito, nung pinag-pray mo ba, may sagot ang Diyos? Baka hindi ka pa sinasagot eh. Akala mo yun na ang sagot ng Diyos dahil pinag-pray mo eh. Ano pa sabi na Isaiah? Ito po sabi na Isaiah, 55 verse 8, for my thoughts, sabi ng Panginoon, are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi porke tayo po'y mananampalataya na at kung ano yung pananaw na natin, pananaw na rin ng Diyos, hindi po. Mas mataas yun sa Kanya. Amen? Kaya huwag tayong padadaya sa ating sarili na baka sinasabing gano'n, ay, oo, ito ang gusto ng Diyos. Self-deception po yan, mga kapatid. Yan po ay very dangerous na self-deception. Noong araw, may lumalapit. Na alam mo, kapatid, sabi ng Diyos, ikaw ang gagamitin para sa akin. Sinabi raw sa kanya. Sabi naman ng mananampalataya, ganun ba? Paano raw? Pautangin mo raw ako. Amen? Amen? Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya hindi porke marami kang alam, yun na yun. Di ba? Hindi porke, mga kapatid, ikaw ay edukado, masasabi mo, yun naiisip mo, yun na rin
ang pananaw ng Diyos. Hindi po. Kaya nga kakaunti lang yung edukadong kinuha ng Panginoon na maging disipulos niya. Sino yan? Si Apostol Pablo, sila Luke. Ilan lang yan eh. Pero sino ba sila James? Sino ba sila Peter? Na sabi ng Bible, they were unknown, unlearned and ignorant men. Di ba? Bagamat meron silang siguro mga accountant, katulad si Matthew. No? Pero ganun pa man, mga kapatid, hindi lahat ng matalino at may pinag-aralan ang kinuha ng Panginoon, kahit po yung mga walang kaalaman eh. Kaya sabi niya, that God has chosen the foolish things of this world to confound the wise. No? Kaya mga kapatid, dito, pinapakita sa atin na hindi po yun ang sagot po natin. Na hindi po, dinadaya po tayo. Kaya pag sinabi po rito na ikaw ay, sabihin natin, na mananampalataya, hindi porke ganoon, ang pananaw mo, yun na rin ang pananaw ng Diyos. Lagi po nating aalalahanin, hindi po ang Diyos ang nag-a-adjust sa atin. Tayo po ang dapat mag-adjust sa gusto ng Diyos. Hindi pwede, ito ang sinabi ng Bible, pero kailangan, itong ginagawa ko, ang dapat sumunod sa akin. Paano sinasabi mo kailangan sumunod sa atin ang Bible? Hindi po, tayo ang susunod sa Bible. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. Ito pa po. Sa Jeremiah chapter 14, verse 14. Ito ang matindi. Sabi yan, then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies in my name. And I send them not, neither I have commanded them, neither spake unto them. They prophesy unto a false vision and divination, and a thing of note and the deceit of their heart. Amen? Kaya mga kapatid, yung mga propeta, sabi dito, na nagpa-prophesy sila ng mga kasinungalingan. Lagi niyo po mga kapatid, na aalalahanin at tatandaan. Every prophecy should always meron po dapat siyang basis. Kaya pag nag-prophesy ako sa inyo, kasi wala na po mga prophets ko yun mga pastor na pag nag-prophesy ako ng Word of God, ibig sabihin na naging basihan ko Bible. Amen? At pag Bible ko po, kinuha yan, hindi maaaring kasinungalingan yan. Pag sinabi ko po, Christ is coming soon, wala akong binigay na date. Walang araw, walang oras. Pero sinasabi ng Bible, then I am not prophesying a lie. I am prophesying the truth. Kaya itong mga propeta na ito, mga kapatid, na nakakita raw sila ng vision, tapos sinabi na yon ang gusto ng Diyos, pero mga kapatid, nasan ang basihan? Nakuha niyo po? Amen? Kaya ngayon po, wala po yung, meron nung araw, naging very famous siya, si Nostradamus ba? Narinig niyo na ba yan? Siguro mapapanood niyo pa yun sa mga YouTube. Marami siyang mga prophesy, yung prophesy ng assassination ni Kennedy, ni John, tsaka ni Bob, lahat, ang dami niya sinabi. Tapos sinabi nga, nagkakatotoo. Ngayon, marami nang naniwala dito po, kay Nostradamus. Pero hindi pa rin Bible pa rin po tayo. Amen? Kaya hindi porke ikaw ay saved na, masasabi mong, yung pananaw ko, pananaw din ng Diyos yun. Dinadaya mo lang sarili mo. Verse 15, tignan natin, may verse 15 pa pala yan. Therefore, thus saith the Lord, concerning the prophets that prophesy in my name, and I sent them not. Yet they say, sword and famine shall not be in this land. By sword and famine shall those prophets be consumed. Nakita niya yung prophecy na mga ginagawa nila na hindi mapapahamak ito. Lulundog ka, galing sa taas ng bubong, hindi ka mamamatay. Bali-bali naman buto mo. Hindi ka nga patay.
So, tama rin yung prophecy. Buhay ka nga, yung nga lang, luray-luray ka naman. Na? Kaya yan po, mga kapatid, deception pa rin yan. Panglima. May oras pa. Eto. When I confuse keeping current with being wise. Ano ibig sabihin po niya? Na? Alam niyo po, ang wisdom, hindi po dahil marami kang mga accumulated na knowledge, may wisdom ka na. Hindi porke mga kapatid na para kang Discovery Channel na lahat ng tanong, no, ay kaya mong sagutin, may wisdom ka na. Ako niyo po? Na? Para pag may nagtanong sa'yo, may sagot ka. Pati yung pag-jingle, bakit nanginginig ka, may sagot ka eh. Meron niyo po? Na? Hindi porke gano'n, may wisdom ka na eh. Lagi po natin titignan niyo, sabi ng Bible, the beginning of, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of understanding. Lahat po yun nag-uumpisa sa fear of the Lord. Hindi mga kapatid, na alam mo ang history ng kung anumang bansa, ibig sabihin, may wisdom ka na, huwag kang makonfuse sa ganon. Na kasi mga kapatid, pag ikay may talino, hindi ka po makikinig sa isang preacher na undergraduate. Hindi kayo makikinig sa akin, undergraduate ako eh. Amen? Bakit? May wisdom ka eh. Kasi yung mga current event, yung mga current na mga nangyayari, kaya mong sagutin, kaya mo i-explain ang COVID-19 mula variant alpha hanggat sa kahuli-hulihan ng Greek alphabet, mga kapatid. Kaya mong ano yan, magaling ka. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, may wisdom ka. Ano po sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 3, verse 18? Sabi niya, let no man deceive himself. Tignan niyo po, if any man among you seem it to be wise in this world, sabi diyan, let him become fool that he may be wise. Nakita niyo po? Amen? Kaya huwag niyo i-confuse na matalino ako. Ba't ako makikinig dyan? Matalino ako dyan eh. Oh. Nung unang mga yugto, nung aking pagpapastor, meron po ako naging member sa Pangasinan. Principal po, ayaw makinig sa akin. Kasi ang edad ko noon, siguro mga 23, 20, mga ganun lang, 24. Natapos Bible student pa ako, ayaw makinig sa akin. Kaya pag nagpipreach ako, kinukontra niya. Hanggat nag-preach ako ng giving, mga kapatid, na yung tithes, 10%, nagalit, tumayo, habang nagtuturo ako. Sabi niya, the reason why people do not attend our church because you are always insisting on that teaching. Yung tithing daw. Takot ako, bata pa ako eh. Sabi ko, Tang, Manong, meron po ba kayo 10 piso? Meron. Kaya niyo po ba ibigay sa Panginoon yung piso? Oh, piso lang yun eh. Yun po ang 10%. Nag-walk out na. Umalis na. Bakit po? Mas magaling siya sa akin eh. Ako niyo po. Amen? Kaya huwag tayo padadaya siya. Let no man deceive himself. If any man among you seem it to be wise in this world, let him become a fool. Fool for Christ, siyempre. Na? Para ikaw ay maging wise. Ibig sabihin, kung ikaw ay dating mataas, sabay matuto ka magpakumbaba para kay Kristo. Na, kung sa bahay, sa iyong lugar, na kayo ang boss, pagdating po sa Panginoon, servant ka lang. Lahat tayo servants po dito, mga kapatid. Na? Ano pa? Yung isang verse po dyan. Meron pa ba? Tignan nyo ha. Sa Jeremiah 7:8, siya rin yung nagsabi, the heart is deceitful above all things. Sabi niya, behold, you trust in lying words that cannot profit. Minsan kasi, mas gusto niyo paniwalaan yung kasinungalingan. O yung mga kababaihan, pag merong nanligaw sa inyo at ireregalo sa inyo ang bituin at buwan, huwag kang humanga. Baka humanga ka, uy, siguro totoo ang damdamin nito. Biro mo bituin at buwan na regalo sa akin?
Anong klaseng isip meron ka? Kumagat ka naman. Lying words. Amen? Na, baliktarin ang payong para masalo lahat ng biyaya galing sa langit. Naniwala! Nagbaliktad ng payong. Ano nangyari? Walang biyaya na dumating. Kanino umasa? Sa gobyerno, sa ayuda. Nabigo pa rin. Kawawa naman. Lying words. Na, mga kapatid, para masiguro po natin na hindi po lying words yan, kailangan nababasa natin. Amen? Oh. Number 6. Number 6. When I think I have the right to judge others. Oba, ang galing mo naman. Na? Sabi nga dito sa James chapter 4 verse 12, sabi yan, there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka dapat judgmental. Amen? Hindi, may karapatan naman ako talaga siya i-judge. Dahil ito ang kalagayan ko. Na? Deception po yan. Daw po. Amen? Ano po yung isang verse diyan? Tignan niyo sa Galatians chapter 3. Sabi, if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Noong araw, bata pa ako sa pananampalataya. Pag nakakakita ako ng bakla, tinatawanan ko. Pupunta ka sa impyerno. Bigla ko naalala, isa pala sa kapatid ko, bakla. Sa mula nun, minahal ko na yung mga bakla. Yung iba nga gusto ko i-date eh. Kasi yung beauty ko raw pambakla. Minsan kasi, pag nakita natin yung isang tao na hindi gumagawa ng tama, we judge them. Napangit ang ugali niyan. Hindi maayos yan. Ang tanong, sino nagbigay sa'yo karapatan na sabihan ng ganon? Dapat nga, maawa ka eh. Dapat nga, gumawa ka ng paraan para yung kanyang magulong buhay, may ayos. Diba? Kaya, who are you to judge them? Na kaya sabi, when he is nothing, sabi dito na, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth his own self. O himself. Di ba? Amen? Kaya yan, ang pandaraya na ibinibigay sa atin ng ating pong sarili, mga kapatid. In other words, every time I judge somebody else, I am deceiving myself. Akala mo ba magaling ang dating mo sa iba dahil ikaw ay nagja-judge? Hindi po. Niloloko mo lang yung sarili mo. Amen? Wala tayong karapatan. Nakita mo siya, sabi natin, uy, nasa Facebook, pambira. Iba ang kanyang itsura sa Facebook eh. Don't judge, you pray. Na maayos. Na mamulat siya. Na hindi dapat ganun ang pinopost niya. Kita niya yung 3 Marian na lumabas, nag-comment ako, ano yung kinoment ko? Yun lang. Hindi ko naman ginudge yung mga yan. Di ba, Deng? Kasi hindi kayo nasasama, kaya ganyan. Anyway, yan pa sabi ng Bible, na dinadaya natin ang ating sarili. Na? Kasi sabi niya, don't judge other. When you do that, you are falling sa self-deception. You are not the judge of anybody else. Kaya nga sabi noon, sa James dito, there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judgeth another? Number 7. 7. Gutom na kayo? Ako rin. Okay, verse 7. Number 7. When I think wrong friends won't influence me. Ayan. Babarkada ka sa
Sabihin natin, maling friend na. O, syempre, hindi na maganda ang halimbawa dapat. Kasi hindi naman ako kaya. Hindi ako matatangay ng mga yan. Hindi ako matatangay. Mag-ingat ka. Kasi nga, di ba yung malaking tipak ng bato? Nahati din siya sa tuloy-tuloy na patak ng tubig. Di ba? Basta consistent yan, mga kapatid. Constant po yan. Patak ng patak. Patak ng patak. Later on, yung malaking tipak ng bato na yan, nahati din eh. Kaya mga kapatid, ando doon pa rin tayo na abstain from all appearance of evil. Mas maganda yung umiiwas ka na, mga kapatid, kaysa sabihin mo, hindi, kaya kong iwasan yan. Kaya sabi po rito sa verse 1 Corinthians 15, ayan, 33, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Kaya mga kapatid, pag wrong friend, medyo distansyahan mo na. Hindi ko naman ibig sabihin layuan mo at pandirian mo. Hindi po, medyo distansyahan mo hanggat magkaroon ka ng pagkakataon na siya ay maakay mo sa paanan ng Panginoon. Yun pa rin dapat ang ating goal. Unti-unti natin, mga kapatid. Magugulat ka pag nakita ang testimony mo na yan. Magtatanong yan sa'yo. Pag nagkaroon yan ng mabibigat ang problema, tulungan mo nga ako. Alam ko, ikaw ay isang Bible believer. Pwede bang ipanalangin mo ako? Ito ang aking nararanasan ngayon. Yun na po ang pagkakataon. Na bago mo siya ipanalangin, ilapit mo muna siya sa Panginoon. Amen? Kaya stay away from the person because, yung mga nababalitaan mo hindi na ayos. Mamaya, bumarkada ka pa sa pusher. Alam mo nang mali yung gawa niya. Ayun, nung nahuli, wala ka namang kinalaman. Di pati ikaw kasama. Pwede mo ba paliwanag sa mga otoridad dyan? Hindi po, dumalaw lang ako. Hindi. Basta nandoon ka, kaya wala kang ginagawa o meron kang ginagawa, dahil nandoon ka, kalaboso ka pa rin. Amen? Amen? Kaya wag natin sabihin, hindi, kayang-kaya ko yan iwasan. Tumutunog. May naririnig ako. Ading, may naririnig din ako. Baka yung hearing aid ko. Stay away, mga kapatid. Okay. Yan nga, be not deceived, evil communications, corrupt good manner. Kaya bad companions will ruin good character. Yan po, ang sinasabi sa atin. Dito, sa verse na ito po. Pangwalo, final po. Amen. Tapos na rin si Pastor. Ang final, ito po. When I think I can sin without consequences. Tignan niyo po doon sa Galatians 6:7. Be not deceived. Yun na naman. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen? So, ibig sabihin, pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, at ang inisip, hindi, maliit lang naman to walang consequence to. Nadadaya ka na ng iyong sarili. Kasi sabi diyan, be not deceived. Sinabi na nga kung ano raw ay tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya magtanim ka ng pandaraya sa kapwa, aani ka rin na ikaw ay madadaya. Magtanim ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, yun din ang iyong aanihin later on. At yan ang sinasabi ng Panginoon, huwag daw tayong padadaya kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Amen? Amen? Kaya we think that if nobody knows about our sin, ginawa mo yan, ikaw lang mag-isa, then you will be getting away. Sabi mo, hindi, wala naman nakakita, ako lang. Parang yung isa gagawa ng kasalanan, tumingin sa harap, tumingin sa likod, tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa. Aba, all clear! Ginawa yung kasalanan. Nakalimutan tumingala. Kanina pa pala ang Panginoon, nakatungo sa Kanya. Amen? Nung nasa Pangasinan ako, gabi,
Namamasyal po ako doon, nakabike ako, nagpapahangin. Lumalanghap ako ng sariwang hangin. Doon po sa nung araw, sa Pangasinan, way back mga 19, ano ba yun? 81, 82. Na yung mga street lights po doon, ang ilaw, bulb lang na 50 watts. Yung bulb. So, ibig sabihin madilim. So, yung mga young people ko po, nakita ko nandoon. Tapos yung isa, may hawak na baga. Baga, tapos igaganon sa kanyang bibig. Baga, na? Pag madilim, kahit maliit na baga, kita mo na, malayo pa lang eh. Ito ako, bike. Tapos maya-maya, nakita na nila ako. Sabing ganon, ay, Pastor, good evening po. Yung may biglang nilagay sa likod, tinago. Kumusta kayo? Anong ginagawa niyo rito? Lumalang nga po ng sariwang hangin. Tapos kwentuhan ganon. Maya-maya, yung may hawak ng may baga, nilabas na yung kamay. Tignan nga, alam nyo kasi, pag yung sigarilyo, pag pinitik mo yan, kahit papano, di ba, katasabog yung baga niyan eh. Mahalata mo eh. Maya-maya, hindi na ako nakatiis. Sabi ko, kapatid, alam mo nang palapit ako dito, nakita ko naninigarilyo ka eh. Sabi niya, pasensya na po, Pastor. Sabi ko, saan mo tinapon? Actually, yung tanong ko, saan mo nilagay? Alam niyo kung saan nilagay? Binulsa po dito, nakamaong eh, saka po pinatay ng dahan. Tiniis ang init. Bakit po? Akala niya kasi, makakalusot siya sa kanyang kasalanang ginagawa. Sinuko na sa Panginoon yun eh. Dapat bang sa mananampalataya, umuusok pa rin ang ilong at bibig? Hindi. Ang ilong, ginawa ng Panginoon para kayo makahinga. Ang bibig, para kayo makakain. Hindi po para labasan ng mga usok. Tama po ba? Kung gusto ng Panginoon, tayo po ay naninigarilyo, butas dapat ang bumbunan natin. May chiminiya ba? Doon lalabas dapat. Parang tambutso. Kaso wala eh. So ayaw ng Panginoon. Kaya mga kapatid, etong young people na ito, naranasan niya po na akala niya, pag siya'y gumawa ng kasalanan, makakalusot siya. He will not suffer the consequence. Ano yung naging consequence niya? Dilapnos yung kanyang puwit. Amen? Amen? Sabi, be not deceived. Yan ang sabi. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, yan din ang kanya. Kaya, ito po yung tinatawag natin, the law of the harvest. Law of the harvest, mga kapatid. What you sow, you will reap. Universal law po yan. Amen? Bakit ka pa magtatanim ng pangit? Di magtanim ka na ng maganda. Para ang ani mo, maganda rin. Tama? Sabi ka ba, huwag tayong padaya sa ating sarili. Nagsasabi kayo, okay lang yan gumawa ko, wala naman nakakakita. Kaya mong lusutan yan. Ikaw pa. John 1:8. John 1:8. Ito po, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Amen? Amen? Kaya yun po yung 8. Marami pa po yan, pero 8 lang po. Yung ating pong natalakay ngayon, na nadadaya tayo ng ating sarili. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, mas marami tayong kasinungalingan na sinasabi sa ating sarili kaysa kasinungalingan sa ating kapwa-tao. Paano natin? Siyempre, kailangan solusyonan natin ito. Okay. Meron po tayong dyan. How can I work doon sa mga blind spot natin na yan? Yun po yung ating mga kahinaan eh. Yun po yung mga akala natin, mga kapatid, tama na ginagawa natin, mali pala. Later on. Ano po yan? Number 1. 3 lang po ito. Ask God for clarity. Dapat doon tayo mag-start. When I know that my heart is deceitful and I often tell myself things that are not true about me. So ano po ang gagawin mo? Well, sabi mo, Lord, bigyan mo naman po ako ng liwanag. Bigyan mo naman po ako ng linaw. Job chapter 34, verse number 32. Job 34, that which I see, sabi niya, teach thou me. If I have done iniquity,
I will do no more. Amen? Kaya pag nakita mo po, mga kapatid, na mali, sabihin mo, Lord, ituro mo po sa akin yan, na nakagawa ako ng iniquity, na para hindi ko na gawin uli yan. Amen? Sa madalit sabi, hindi mo lang pinakikinggan ang salita ng Diyos, kailangan ginagawa din natin ang salita ng Diyos. Hindi porke narinig mo, akala mo, you already obey the Word of God. Hindi po, mga kapatid, narinig mo pa lang. Ang kailangan na maging doer of the Word ka. Na kaya number 2, ano pa po? Na, ask my churchmate for help. Sabi mo, kapatid, pag medyo sablay ako, paalalahanan mo ko. Proverbs 12:15. The way of a fool is right in his own eyes. Nakita niyo ba? But he that hearkeneth unto counsel is wise. Amen. Kaya pag medyo nasasaway ka, pakinggan mo na. Minsan kasi, alam nyo, sabi kapatid, mali yata yung ginagawa mo na yan. Alam niyo, minsan sagot natin, mambira. Kung mga pastor nga, gumagawa din yan Ako pa kaya? Walang nada. Anong matututunan mo? Paano ka maitutuwid? Lagi mo ipinapasa sa iba. Hindi ka ba masisihan kung pastor ginawa yun, tapos ikaw hindi mo ginagawa? O di mas may reward ka sa Panginoon kaysa doon sa pastor. Yung nga mga yun, tatagal na sa simbahan, ganun pa rin Ako pa kaya? Bago pa lang? Minsan ganun mga kapatid, ano? Kaya sabi niya, yung mga fools daw, is always right in his own eyes. But he that hearkeneth unto a counsel is wise. Ano pa isang verse dyan? Ano pa? Okay. 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves, whether you be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, but that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. So ano po sinasabi po dito? Look closely at yourself and test yourself if you see you are living in faith. Okay, kayo na po buhay ba talaga ayon sa iyong pananampalataya? Then yung pangatlo, ask Jesus to change me. Amen. Mahirap po magbago sa ating sarili lamang. Now, March 8, 1980, na-save ako, sinabi ko sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako. Ano ang bisyo ko po noon, ng mga time na yon? Sigarilyo. Estudyante pa lang ako, pero ang lakas ko po manigarilyo. Daig ko pa may trabaho. Pag pinadalan ako ng tatay ko na allowance, 70% ng allowance ko po napupunta sigarilyo lang. Naglalakad ako mula Piatti, papunta po doon sa YMCA, doon ako nakatira, para yung pamasahe ko dapat, maibili ko lang sa sigarilyo. Kaya nung time na yun, sabi ko, Lord, patawarin mo po ako, sinusuko ko po sa inyo ito. Kaso, may natira pa sigarilyo. Sabi ko, Lord, hirit na lang po. Huling hirit. Pwede po ba hanggang alas 12? Ubusin ko lang to. Inubos ko po. Wala pong patid yun. Pag naubos siya, hindi na naman. Pagkagato alas 12, ubos siya. Paggising ko ng umaga, milagro ng Panginoon, parang hindi na po hinahanap-hanap ng panlasa ko ang sigarilyo. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Dahil ako lang, hindi ko kaya. Kasi matagal ko nang isinorender nung araw yon, pero pag meron ka nakakatabi sa jeep at biglang maninigarilyo, talaga naman pagbuga ng usok, pagbuga sa, imbis na maghal ka, hindi, sisigutin mo rin Libreng sigarilyo na yun Maya-maya, babalik na naman Pero nung time na yon, 1980, bali na, na yon, March 9 na po yon, inalis ng Panginoon lahat yan. Bakit po? Sabi ko, Lord, baguhin mo ako. Lord, ayusin mo po ako. Psalm 19, verse 12. Psalm 19, verse 12. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Yan po ang sabi ni David who can understand his errors? Cleanse thou me from secret
false. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan meron tayong faith. Faith that will always tell us the truth. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat sa mensahe. Ay, Panginoon, patuloy pong nangusap ang banal na Espiritu mo po, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang kumilos po. Ay, maunawaan po namin ito pong 8 punto na ito, na amin pong dinadaya ang amin pong sarili. Pakita mo po sa amin kung kami nga po ito, Panginoon. At dito nga po sa altar na ito, kami po ay lumapit sa inyo, manalangin sa inyo, humingi, Panginoon, ng tulong sa inyo na mabago po ito. Kaya, Panginoon, ikaw po ang siyang manguna po ngayon sa amin pong paanyaya. Langin po rin namin, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Kung meron po dito na alam niya po na kailangan niya po si Kristo para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ayaw niya po mapunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Naway, Panginoon, siya po ngayon ay tumanggap sa iyo na bilang Panginoon na sariling tagapagligtas at isuko lahat ang kanya po mang kasalanan. Lord, ito po ang kumilos sa paanyaya. Ito po lahat, Panginoon, na aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Naman lahat na kayo ko. Nangusap ba sa iyo ang Panginoon? Nakita mo ba kung paano tayo nadadaya ng ating sarili? Would you come dito po ngayon sa altar? Halika rito. Sige po. We cannot go away from sin. Ang kasalanan po, lagi merong consequences. Sige po, halika kayo. Huwag tayong padaya. Sige po. Do you think you have all the current events, current knowledge? Huwag ka ma-confuse sa wisdom, sa iyong mga knowledge na natutunan. Halika rito. O yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi dahil napakinggan mo, sinunod mo na siya. Hindi po. Be not hearers only, but doers of the word. Hali po kayo. Sige po. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Salamat. Kung kami man po ay na-rebuke mo po ngayon, salamat po ng marami, Panginoon. Sabi mo nga sa inyo pong salita, open rebuke is better than secret love. Salamat sa inyo pong pagmamahal, Panginoon. Kaya Lord, patuloy po kayong kumilos sa buhay na inyo pong mga anak ngayon. Dinggin mo po ang panalangin ng bawat isa. Tugunan mo po, Panginoon, ang bawat panalangin na ito. Langin po rin namin, Panginoon, aming pong kalagitnaan ng mga pinapaliwanagan ng simpleng paraan ng kaligtasan, naway magbukas po sila ng kanilang puso at isipan, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy mo pong pagkilos sa buhay ng inyong pong mga anak. Naway makitaan po kami na isang klaseng pananampalataya na laging nagsasabi ng katotohanan, lalong-lalo na po katotohanan na amin pong sinasabi sa amin pong sarili, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami. Tinataas po namin kayo
Lahat ng ito ay aming pong hinilingan at pasalamatan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen.